Lolo, saan po ba tayo pupunta? Bakit po ba tayo nagmamadali? Basta po, sumunod ka na lang. Ang mabuti pa kainin mo muna ang tinapay sa bag mo para habang naghihintay tayo hindi ka magugutom. Hindi naman po ako nagugutom, Lolo saan po ba talaga ang punta natin? Wala talaga tayong pupuntahan na po. May tao lang ako na gustong makausap. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito, Apo. Sa palagay ko, ito na ang tamang oras para may gawin ako para sa kanya. Lolo naman sino po ba yun? Tungkol po ba ito sa bahay na lilipatan natin? Magbabaka sakali na lamang tayo na merong tutulong sa atin. Kaya huwag ka nang kumontra, Apo. Gusto ko lang talagang makalapit sa kanya. May mga bagay lang akong sasabihin sa kanya na kapag wala na ako, ay matitiyak kong hindi ka mahihirapan na po. Kaya't bilisan mo na at baka hindi natin siya maabutan. Matutulungan niya tayo. Ano? Tulong? Para sa naman po, Lolo? Ito po ba yung makikiusap tayong makikitira po sa bakanting lote na pag-aari ng Mang Estong? Pero Lolo, baka palayasin lamang po nila tayo. Hindi pa po kayo nadadala. Ilang beses na po tayong pinagtatabuyan Baka maulit lamang po ang pananakit nila sa inyo. Hindi ako susuko, Apo. Kung kinakailangan kong magbakaawa sa kanya, gagawin ko. Tama ka. Kailangan natin talaga ng bahay na malilipatan. Yung malapit sa kanya. Gagawin ko yon para sa'yo. Kaya tara na, bilisan mo na, Apo, nang maabutan natin si Estong. Hindi po. Hindi po ako sasama sa inyo, Lolo. Ayoko po. Hindi po ako makakapayag na muli po tayong bumalik doon. Magtitiis na lamang po akong tumira sa ilalim ng tulay. Huwag lang tayong lumapit sa lalaking yon. Hindi ko po matatanggap. Kaya tara na po, Lolo. Huwag na po tayong pumunta ron. Pero bakit naman, Apo? Kailangan ko ba po bang ipaliwanag sa inyo kung bakit ayoko pong pumunta sa mansyon nila? Nasugatan pa nga po kayo. Bakit po ba niyo ipinagsisiksikan ng sarili niyo sa lalaking yun, Lolo? Nag-aalala po ako sa inyo. Ayoko pong makita kayong sinasaktan ng ibang tao. Hindi mo ko naiintindihan, Dante. Wala nang ibang paraan, kundi ang lapitan siya. At kung ayaw mong sumama, hindi naman kita pipilitin. Basta't ginagawa ko lamang ito para sa'yo. Para kapag namatay ako, ay hindi ka magmumukhang kawawa. Dahil wala kang bahay na matutuluyan, Apo. Nabanggit nila na magbibigay sila ng libreng pabahay. Kaya tara na, bago pa tayo maunahan ng iba. Lolo naman bakit po ba ang tigas-tigas ng ulo nyo? Hindi pa talaga kayo susuko. Ilang sugat pa ba ang gusto nyong ilagay sa katawan nyo kapalit ng bahay na sinasabi nyo? Hindi po ako naniniwala na tutuparin nila magbigay ng libreng pabahay sa mahihirap. Huwag po kayo magbulag-bulagan, Lolo. Nagkukunwari lang po sila. Mga mapagbalat kayo. Hindi mo ko naiintindihan, Apo Ako po hindi nyo naiintindihan, Lolo. Di bali na lamang po tayong tumira sa ilalim ng tulay. Basta't wag lang po tayo magkakaroon ng utang na loob sa mag-asawang yun. Lalong-lalo na po sa lalaking yun. Dante, Apo ko. Hindi na humahalaga kung may matutulugan tayo o wala. Basta't hindi lang po kayo masusugatan, Lo. Yung wala pong mangyayaring masama sa inyo. Lo, malis na po tayo rito. Nakikiusap naman po ako sa inyo. Ayoko po makikitang binubugbog ka nila o sinasaktan. Paano naman po ako kapag may nangyaring masama sa inyo? Kaya nga ginagawa ko ito para sa'yo. Aba, Dante, hindi lingid sa iyong kaalaman na matanda na ako. At bilang na ang oras na ilalagi ko rito sa mundo, gusto kong kahit ngayon lang may magawa akong tulong para sa'yo. Hindi ko po kailangan ng tulong ng ibang tao. Lalo na kung masasaktan naman po kayo. At hindi po kayo mamamatay, Lo. Kaya't wag po kayo magsasalita ng ganyan.
Kahit ngayon lang, Apo. Pagbigyan mo na ako. Alam kong mahirap itong tanggapin. Pero maniwala ka. Ikaw lang talaga ang inaalala ko. Kaya't sige na, Apo. Pumayag ka na, nakikiusap ako. Hayaan mo muna akong subukang humingi ng tulong sa kanila. Ipinapangako ko sa iyo na huli na to. Wala nang nagawa ang may 10 taong gulang na si Dante, kundi ang hayaang lumapit sa kulay puting gate si Lolo Fidel. Ilang beses silang ipinagtabuyan ng mag-asawang nakatira roon. Galit na para silang pinagdidirian. Mahigpit siyang napakapit sa bungkus ng tela na lagayan ng kanilang damit habang naririnig niya ang malakas na pagtawag ng matanda sa labas ng gate. Tao po! Estong! Tao po! Kahit may mga tao namang nakabantay sa loob ng bakuran ng puting mansyon, tila mga bingi ang mga ito sa malakas na pagtawag ng matanda. Kitang-kita niya kung paanong binabaliwala ng mga tao si Lolo Fidel. Gustong-gusto niya na itong lapitan at akaging nang umuwi para bumalik sa dati nilang tirahan. Kahit nasa ilalim lang yun ng tulay, ay masaya naman silang naninirahan doon. Dahil walang nakakapanakit na ibang tao sa may 66 na taong gulang na si Lolo Fidel. Pero alam niyang hindi rin makikinig sa kanya ang matanda. Kaya't naghihintay pa siya ng ilang sandali sa kanyang kinatatayuan sa ilalim ng puno habang tanaw ang kaawa-awa niyang lolo. Tao po! Estong! Alam kong naririyan ka sa loob. Alam kong naririnig mo ko. Nakikiusap ako sa iyo, Estong. Wala na kaming ibang mapupuntahan ng aking apo. Kahit si Dante na lamang ang kunin mo. Estong, mag-usap tayo. Kahit makasama lang kami ng apo ko sa libreng pabahay na sinasabi nyo, nakikiusap ako sa iyo, Estong. Lumabas ka! Tulungan mo kami ng apo ko! Parang pinipiga ang dibdib ni Dante ng mga sandaling yon habang naririnig niya ang pakiusap na yon ng matanda. Pinagmamasdan niya ang tila pagmamakaawa na ginagawa ni Lolo Fidel kay Mang Estong. Nakahawak ang mga kamay nito sa bilog na harang ng gate. Naluluha ito habang patuloy na sumisigaw. At dahil sa ingay ng matanda, tuluyan na ngang lumabas ang may-ari ng bahay. Hindi niya yon kilala, pero alam niyang asawa yon ng lalaking madalas lapitan ng matanda. Nakahawak ang dalawa nitong kamay sa bewang at galit na humarap kay Lolo Fidel. Mula sa kanyang kinatatayuan ay naririnig niya ang malakas nitong boses. Ano na naman ba ang kailangan niyo sa asawa ko? Kaya aga-aga binubulabog niyo ang pagpapahinga ko. Nakakaistorbo kayo Hindi ba kayo nadadala sa ginawa ng mga tauhan ko sa inyo? O baka naman gusto niyong maulit ang pananakit nila sa inyo? Nakikiusap ako sa iyo, Martina. Si Estong ang gusto kong makausap. Nasaan siya? Ako ang masusunod kung kailan at kung sino ang kanyang kakausapin. Kaya't ang mabuti pa, lumayas ka na sa harap ng pamamahay ko. Hindi kayo nararapat na tumungtong sa lupain ko. Martina, huwag mo naman akong ipagtabo yan. Mahalaga lang na makausap ko siya. Kahit para na lamang sa aking apo. Nakikiusap ako sa iyo, Martina. Lumayas kayo rito. Alisin niyo mga kamay niyo sa gate ng bahay ko. Nakakadiri ka. Baka marumihan ng kamay niyo ang gate ko. Wala akong pakialam sa apo niyo. Lalong-lalo na ang asawa ko. Kung ayaw niyong pagsisiyan ang gagawin ko sa inyo, umalis na kayo sa harap ng pamamahay ko. Alis! Alis! Hindi na nakatiis si Dante. Nilapitan niya ang babaeng tumutulak sa dibdib ng kanyang lolo. Bago pa man siya makalapit, ay natumba na si Lolo Fidel. Bumagsak ito sa lupa na muntik pang tumama ang ulo nito sa malaking bato na nakausli sa kalsada. Sumama sa hangin
ang alikabok sa lakas ng pagkakabagsak ng matanda sa lupa. Inilang hakbang lang niya ang pagitan sa kanila ng matanda. Mabilis niya itong hinawakan sa braso at inilalayang tumayo. Bago matalim ang mga matang tinignan ang nakatayong si Aling Martina. Bakit niyo naman po itinulak ang lolo ko? Wala naman po siyang ginagawang masama sa inyo eh. Gusto lang naman po niya makausap si Mang Estong. Ako ang may-ari ng bahay na to. At asawa ko ang hinahanap nyo. Hindi ba't kayo rin yung pumunta rito kahapon? Bakit nyo ba ginugulo ang asawa ko? Kung gusto nyo ng limos, doon kayo sa tapat na simbahan pumunta. Doon kayo manghingi ng tulong. Hindi rito sa tapat ng bahay ko. Ang dudungis nyo. At hindi rin ako makahinga sa singaw ng katawan nyo. Amoy lupang hindi maintindihan. Pasensya ka na, Martina. Wala na talaga kaming ibang malapitan. Walang gustong tumulong sa amin. Tumulong? Ha? Nagpapatawa ka ba? Sinong tutulong sa inyo na ganyan na mga ayos nyo? Lolo, tara na po. Dumudugo na naman po yung sugat nyo. Bakit po ba tayo nandito? Humingi na lamang po tayo ng tulong sa iba. Umalis na po tayo rito, Lo. Abay, mabuti pa nga. Dapat kanina nyo pa yung ginawa. At sa susunod, ha? Kung pwede lang, wag na wag nyo nang lalapitan ang asawa ko. Nanggugulo lang kayo eh. Nakakasira lamang kayo ng pangangampanya ng asawa ko. Mga patay gutom. Sumusobra naman po yata kayo sa mga sinasabi nyo. Apat sumasagot-sagot pa batang ito ah. Magsasalita pa sana si Dante nang marinig nila ang boses ni Mang Estong. Nakatayo ito sa likod ni Aling Martina. Mabilis na nilapitan ito ni Lolo Fidel, pero tinabig na Mang Estong ang kamay ng matanda, kaya't muntika na naman itong matumba. Mabuti na lamang at nahawakan niya kagad ang kamay ng kanyang lolo. Ano na naman bang ginagawa niyo dito, ha? Ano bang kailangan niyo sa akin? Kilala mo ba sila, Estong? Kilala? Wala akong kakilalang madudungis. Yung mga mukhang nanlilimahid ang kasuotan. Eh bakit ka nila ginugulo? Gusto mo ba tumawag na ako ng pulis? Bakit ka tatawag ng pulis? Mag-aaksaya ka lang ng pera para sa kanila. Palayasin mo na lamang sila at hindi na yan babalik para manggulo sa atin. Dumukot si Mang Estong ng pera sa bulsa nito, saka ibinato sa muka ni Lolo Fidel. O heto, abuli ko na sa inyo yan. At pwede ba, wag na kayong babalik dito. Hindi na po. Sa inyo na po ang pera nyo. Hindi namin kailangan yan. Tara na po, Lolo. Umalis na po tayo dito. Pero Apo, Tara na po, Lolo. Huwag niyo na pong ibaba ang sarili niyo sa mga ganyang tao. Pwede naman po tayo matulog sa ilalim ng tulay eh. Bakit po ba kailangan nating magpabalik-balik sa bahay na to? narinig mo naman siguro sinabi ng apo mo. Umalis na kayo, bago ko pa kayo ipakaladkad sa mga tauhan ko. Mga peste! Tatandaan ko po ang ginawa niyo sa lolo ko. Pagsisisihan niyo to, hindi na kayo aangat pa sa buhay. Hanggang dyan na lang kayo. Lalayuan kayo ng grasya. At kamalasan ang sasapitin nyo. Yan ang magsisilbi niyong anino. Tama na, Apo. Tama na. Hindi kita pinalaki para maging masama at walang galang sa matatanda. Galang? Karapat-dapat po bang igalang ang mga taong yan? Sino ba sila sa buhay natin? At para tayong nanlilimos ng awa sa kanila? Nakakahiya po, Lolo. Nakakahiya po ang ginagawa nyo. Abat! Hindi na hinintay ni Dante na lumapat ang palad na matanda sa kanyang pisngi. Binitiwan niya ang dala niyang mga damit at mabilis na tumakbo, papalayo sa lugar na yon. Iniwan niya si Lolo Fidel sa harap ng mag-asawa para bang sasabog ang kanyang dibdib ng dahil sa galit. Hindi niya alam kung bakit kailangan ni Lolo Fidel na gawin ang bagay na yon, kung hindi naman pala sila kilala ni Mang Estong. Para siyang nanliliit sa hiya dahil para silang mga basang sisiw na walang masilungan.
Dahil sa bilis ng kanyang takbo, hindi niya napansin ang tumatakbong pasalubong na batang lalaki. Magkasabay silang bumagsak sa lupa, kasama ng mga kahoy na panggatong na dala nito. Pangiwi-ngiwi ang mukha nitong napaupo sa lupa at napatingin sa kanyang gawi. Aray! Aray ko! Ang binti ko, ang sakit! Hinimas-himas ni Dante ang kanyang binti na nasugatan. Bago siya napatingin sa batang lalaki na mabilis na tumayo para lumapit sa kanya. Inilahad nito ang marumi nitong kamay para alalayan siyang makatayo. Nakangiti ito at hindi man lang nasaktan. Halika! Tumayo ka! Pasensya ka na, ha? Kung nabangga kita, hindi ko sinasadya yun. Ako din, pasensya ka na. Hindi ko rin naman sinasadya eh. Hindi rin kita nakita. Masama kasi ang loob ko. Pasensya na talaga. Hinila ng batang lalaki ang kanyang kamay para siya ay makatayo. Kaya lang, naramdaman niya ulit ang pagkirot ng kanyang sugat sa binti, kaya't napaupo uli siya sa lupa. Hala! May sugat ang binti mo! Hindi. Okay lang, kaya ko to. Maliit na sugat lang naman to eh. At teka, bakit ka nga pala tumatakbo kanina? Ah, yun ba? Siya nga pala. Ako nga pala si Eroy. Nagmamadali kasi ako kanina para maibenta ko tong mga nakuha kong kahoy sa palengke. Ah, ganun ba? Pasensya ka na kung hindi talaga kita napansin. Nako, wag mo nang isipin yun. Wala yun. Ano nga bang pangalan mo? Dante. Ako si Dante. Apo ako ni Lolo Fidel. Yung nagtitinda ng mga mutya sa gilid ng kalsada na malapit sa tulay. Ah, oo. Natatandaan ko na. Madalas ko kayo nakikitang nakatayo sa tapat ng bahay ni Aling Martina at Mang Estong. Eh bakit ba? Ba't kailangan yung gawin yun? Hindi ko nga rin alam kung bakit madalas kami pumupunta ni Lolo ron eh. Kaya nga nandito ako. Nagpalipas ng sama ng loob. Nako, ang sabi kasi ng mga matatanda rito, humingi na kayo ng tulong sa aso, wag lang daw sa mag-asawang yun. Kilalang matapobre ang mag-asawang yun eh. Ewan ko ba? Hindi ko naman sila masyadong kilala eh. Si Lolo Fidel lang ang nakakakilala sa kanila. May maitutulong ba ako sa inyo? May nakapagsabi kasi sa akin na kailangan nyo ng bahay. Gusto mo ba sumama sa akin? Saan? Sa bahay ko. Mag-isa lang naman ako sa buhay dahil ulila na ako sa mga magulang. Alam ko kung bakit kayo lumalapit sa mag-asawang yun. Nagbabaka sakali kayong mapasama sa libreng pabahay na mag-asawa. Huwag kayong maniwala sa kanila. Pakitang tao lang sila. Kasi malapit nang mag-eleksyon. Kaya gagawin nila ang lahat para masilaw ang mga tao sa kanilang layunin. Naiintindihan ko na ngayon. Kaya pala lumapit si Lolo sa kanila dahil sa libreng pabahay. Oo, yun na nga. Kaya nalaman ko kagad na wala kayong matutuluyan. Kapag marami ang nakatingin sa kanila, mabait sila. Akala mo mga santo. Pero kung pupuntahan mo sila sa mismong bahay nila, naku po, makikita mo ang totoo nilang mga ugali. Magsasalita pa sana si Dante nang marinig niya ang mga yabag ng paa ni Lolo Fidel. Humihingal pa ito na nagsalita, dala ang nabitiwang mga damit ni Dante. Apo, bakit mo naman ako iniwan doon? Nabigla lang naman ako. Tara na, umuwi na tayo. Hindi na ako lalapit sa kanila. Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya mga nasabi ko. Lolo, pasensya na rin po kayo. Hindi ko naman po sinasadyang iwanan kayo kanina eh. Hindi ko po talaga natanggap yung mga sinabi nila sa atin. Ay Lo, si Eroy nga po pala, bago kong kaibigan. Sinabi niya po sa akin na pwede raw po tayo sa bahay niya. Wala raw naman po siyang kasama dun eh. Sa kanya po muna tayo tumira Lo, kahit pansamantala lang, habang wala pa po tayong bahay na nahahanap na pwede nating lipatan. Abay sigurado ka ba, Eroy? Napakabuti mo naman bata. Yun nga po, tulad naman po na sinabi ni Dante, wala naman po akong kasama sa bahay eh.
uli lang lubos na po ako. Ito po pala ang hanap buhay ko. Nagbebenta po ako ng mga kahoy sa bayan. Maraming salamat sa iyo, Eroy. Pero, hindi ba nakakahiya sa iyo? Nako, huwag niyo na pong isipin yun, Lo. Tara na po. Mukhang may sugat po kayo. Marunong din po ako manggamot. Ako rin naman. Sige, pansamantala lang ang pagtira namin sa bahay mo, ha? Aalis din kagad kami kapag nakahanap na ako ng malilipatan naming bahay. Wala po ng problema yun. Tara na po, Lo. Bago umalis, ay pinagtulungan muna nilang pulutin ang mga nagkalat na kahoy sa lupa. Tinulungan niya ito bilang pasasalamat sa kabutihan ng bago niyang kaibigan. Napansin niya na parang hindi ito nag-iisa sa buhay dahil maayos ang kasuotan nito at amoy ilang-ilang ang damit. Malinis tignan si Eroy, kamay lang nito ang marumi. Kung susuriin, ay para itong anak ng mayaman. Nang matapos na sila sa pagpupulot ng mga kahoy, ay sinimulan na rin nilang maglakad papunta sa bahay ni Eroy. Habang nasa daan sila, ay napansin naman ni Dante ang pananahimik ni Lolo Fidel. Nasa hulihan nila ito at kahit hindi niya ito nakikita, ay alam niyang panay ang punas nito sa luhang umaagos sa pisngi. Naluluwa silang nagkatinginan ni Eroy. Ramdam na ramdam din niya ang awa sa puso ng bago niyang kaibigan. Malayo pa ba tayo? Narito na tayo. Ayun oh, sa gitna ng ilog. Sinundan ni Dante ng tingin ang itinuturong bahay ni Eroy. Halos magulat siya sa magandang itsura ng kubo. Gawa yun sa dahon ng anahaw at kawayan. Napapalibutan ito ng kakaibang mga halamang namumulaklak, katulad na lamang ng mga rosas, gumamela at santan. Napansin din niya ang marami nitong alagang mga tarsier o mamag. Ang mamag ay isa pang tawag sa Philippine tarsier, isang maliit na primate na matatagpuan sa Pilipinas, partikular na sa Bohol, Samar, Leyte at Mindanao. Kilala ito sa malalaking mata, mahabang buntot at kakayahang tumalon ng mataas. Ang mga mamag o tarsier ay aktibo sa gabi at nagpapahinga pagsapit ng araw. Nagtatakang napasulyap si Dante sa nakangiting si Eroy. Wow! Ang ganda-ganda naman ng bahay mo, Eroy. Saka ang dami mong alagang mga mamag ah. Ayan ba? Naging libangan ko na ang pag-aalaga ng halaman at mga mamag eh. Sila yung nagsisilbi kong pamilya at tagapagbantay na rin sa tuwing sumasapit ang gabi. Lolo, nakita niyo po ba? Ang ganda-ganda po ng bahay niya, di ba? Oo. Maganda nga po. Malawak ang bakuran at malinis at walang halaman. Lo, teka. Malabo na po ba mga mata niyo? Hindi niyo po ba nakikita ang maraming halaman sa bakuran? Dito na lang po tayo tumira sa bahay ni Eroy, Lo. Pero sigurado ka na ba, Apo, na gusto mong tumira dyan? Oo naman po, bakit hindi? Saka mukha pong tahimik at maganda ang paligid. Sariwa din po ang ihip ng hangin. Tara na po, tayo na pong pumasok sa loob ng bahay. Hindi maalis ang malawak na pagkakangiti sa labi ni Dante habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng kaibigan. Magaan ang loob niya kay Eroy at pakiramdam niya ay mabuti itong tao. Kaya nagtataka siya kung bakit kanina pang hindi nagsasalita si Lolo Fidel. Nakatingin lang ito sa kanyang kaibigan. Hinawakan ni Eroy ang kanyang kamay at hinila siyang papasok sa loob ng bakuran nito. Pagdating nila sa loob, nakita niya ang magandang itsura ng bahay. Wow! Grabe! Hindi ako makapaniwalang may ganito palang bahay rito. Kahit hindi sementado, ay para na rin pang mayaman. Ang galing po, Lolo, no? Mukhang magugustuhan ko pong tumira dito, Lolo. Huwag kang masyadong malikot, Dante. Baka makasira ka ng mga gamit ng kaibigan mo. Nako, ayos lang po yun, Lolo. Ituring niyo na pong bahay niyo ito.
Para ko na rin pong kapatid si Dante. Pwede ko po ba kayong mayakap, Lolo Fidel? Aba, oo naman. Pumarinig ka. Napansin ni Dante ang lungkot sa mga mata ni Eroy, pati na ang kakaiba nitong pagyakap sa matanda. Tuwang-tuwa naman si Lolo Fidel sa ginawang yon ni Eroy. Sandali ko lang po kayong iiwan, Dadaling ko lang po ito sa bayan. Ano po pala ang gusto nyong pasalubong, Lolo? Ha? Nako, huwag ka na mag-abala pa. Sige na po. Kahit ano lang po ang ipapasalubong ko sa inyo. Dito man lang po makabayad ako sa utang na loob na ginawa nyo sa akin noon. Hala, kung ganun po Lolo, magkakilala po pala kayo ni Eroy? Ang totoo hindi ko siya masyadong matandaan. Pero baka isa siya sa mga naging pasyente ko noon. Kaagad namang umalis si Eroy, dala ang basket na may mga kahoy. Hinabol niya ito ng tanaw habang nakatayo siya sa may pintuan, bago siya nakangiting sumulyap sa matanda. Apo, hindi tayo pwedeng manatili sa bahay niya. Mapanganib. Ha? Bakit naman po Lolo? Ang ganda-ganda nga po sa lugar na ito. Lagi mong tatandaan, Apo. Hindi porket maganda, ligtas na tayo sa bahay na ito. Napansin ko kasi kanina, nakatayo ang bahay na to sa gitna ng kagubatang direktang nasisikatan ng buwan. Ano naman pong koneksyon nun, Lolo? Saka mabuti po siyang tao. Mabuti nga po't may nagbigay po sa atin ng tulong Oo nga, mabuting tao si Eroy, pero hinahabol siya ng panganib. Ang bahay na direktang nasisikatan ng buwan ay palaging pinupuntan ng mga masasamang elemento. Yan na naman po kayo sa mga masasamang elemento na yan, Lolo Ang mahalaga po ngayon ay tirahan. Huwag po kayong mag-isip ng mga bagay na may kinalaman po sa elemento. Magmula po na maulila po ako sa mga magulang hindi na po ako naniniwala sa mga masasamang elemento na yan. Ibang elemento ang sinasabi ko. Hindi multo. Basta, bukas na bukas din, magpapaalam na tayo kay Eroy. Hindi tayo pwedeng manatili rito. Napasimangot si Dante dahil sa narinig niya mula kay Lolo Fidel. Nahihirapan siyang intindihin ang mga sinasabi nito. Bawat desisyon ng matanda para sa kanya ay kakaiba, kaya't bakit kailangan nilang umalis at maghanap ulit ng ibang bahay na matitirhan. Samantalang meron na ngang isang tao na nag-alok ng tulong sa kanila, ay saka pa nito gugustuhing umalis. Napatingin na lang siya sa nakabukas na bintana ng bahay at pinagmasdan ang mga mamag na nakakapit sa sanga ng puno ng bayabas. Huwag kang tititig sa mga mata ng tarsier. Masyadong mapanganib. Hindi sila ordinaryong nilalang na akala mo ay walang silbi at nakakapit lamang sa mga puno. Maaari silang magpanggap na ikaw at gayahin ang boses mo. Pero bihira ang taong may kakayang makapagpaamo sa ganitong mga nilalang. Ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Maiintindihan mo rin ang mga sinasabi ko sa iyo, Apo, kapag ikaw na mismo ang makakakita sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Pakiramdaman mo ang paligid natin dahil malapit ng dumilim. Lolo naman huwag niyo naman po akong takutin. Hindi kita tinatakot, Apo. Gusto ko lang maging handa ka sa mga mangyayari. Ang totoo ay hindi ko masyadong kilala si Eroy. Naging pasyente ko lang siya dati. Hindi ko lang kagad siya nakilala kanina. At ang biglang pagsulpot niya sa baryo natin ay palatandaan ng isang panganib. Kaya alam ko na kung bakit marami ngayon ang nawawalang bata sa baryo natin. Sinasabi niyo po bang si Eroy po nangunguha ng mga bata? Hindi. Hindi yun ang tinutukoy ko. Ang sinasabi ko ang dahilan kung bakit siya naririto. Kapag wala na ako, huwag kang aalis sa tabi niya. Dahil marami na ang nabibiktima ng mga aswang dito sa baryo ng Alimpuyong. Akala ko, kapag umalis tayo sa bahay na ito, hindi ka hahabulin ng mga masasamang nilalang. Ang iniisip ko, marahil ay may dahilan kung bakit pinagtagpo kayo ni Eroy.
Aswang, Lo? Totoo po ba ang mga aswang? Oo, Apo. At may dahilan kung bakit tayo napunta sa lugar na ito. Halata ang pag-aalala sa kilos ni Lolo Fidel nang sumulyap ito sa labas ng bintana. Hinawakan siya nito sa balikat at hindi umaalis sa kanyang tabi. Napayuko siya sa kanyang paanan. Sa kanya lang nakita ang malaking sugat sa tuhod ng matanda. Lolo, maupo na muna po kayo. Nakalimutan po ni Eroy na gamutin ang sugat niyo eh. Oo nga. Munti ko na makalimutang may sugat ako sa tuhod. Ang mabuti pa ikuha mo ako ng bulaklak ng gumamela sa labas ng bakuran. Hindi po kaya magalit si Eroy kung pipitas po ako ng bulaklak? Hindi siya magagalit dahil alam niyang gamot sa sugat ang bulaklak. Sige na, at nakakahiya naman kay Eroy kung siya pa ang gagamot sa akin. Mabilis na sumunod sa utos ng matanda si Dante. Sa kusina siya dumaan para kumuha ng bulaklak ng gumamela. Pero hindi sinasadyang napatisod siya sa nakalitaw na bato sa lupang tinutungtungan niya. Nadapa siya, sakto sa may ilog. Nakita niya ang refleksyon ng kanyang muka sa malinis na tubig. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang itsura ng bahay sa refleksyon ng tubig. Ilang beses pa niyang tinignan ang kubo bago titigang ulit ang tubig. Napaupo sa lupa si Dante at sunod-sunod na napalunok. Ano to? Namamalikmata lang ba ako? Paanong... Muli niyang tinignan ang refleksyon ng bahay sa ibabaw ng tubig. Mas maganda ang kubo at ang mga bulaklak ay hindi totoong gumamela. Lahat ng mga yon ay mga mamag na walang tigil sa pagkurap ng malalaki nitong mga mata. Dala ng kuryosidad, nilapitan niya ang gumamela. Akma na sana niya itong pipitasin nang biglang sumigaw si Lolo Fidel. Dante, Apo! Ang tagal mo namang kumuha ng bulaklak ng gumamela! Sandali lang po, Lolo! Naku, paano ba to? Paano ko sasabihin kay Lolo? Alam kaya to ni Eroy? Ito kaya ang dahilan kung bakit biglang nag-alala si Lolo? Hindi mapakali si Dante ng mga sandaling yon. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Lolo Fidel ang mga nakita niya sa refleksyon ng tubig. Hindi nagtagal ay lumabas na rin ito sa labas ng bahay. Bakit ka ba natatagalan, ha, Dante? Kanina pa kitang nakikitang nakatayo lang sa harap ng bulaklak ng gumamela. Ano ba nangyayari sa'yo? Ha? Kasi po ano po kasi? Ay nako, ako na nga ang kukuha ng gumamela. Para kang ibinabad sa suka na parang may kinatatakutan ka. Huwag, Lolo! Huli na para mapigilan pa ni Dante si Lolo Fidel sa pagpitas nito sa gumamela. Wala naman siyang nakitang reaksyon sa gumamela. Ilang beses siyang sumilip sa ilog at nagulat siyang totoong gumamela na yon at hindi buhay na mamag. Iniisip mo siguro sinabi ko kanina, kaya ka nagkakaganyan. Hala sige, tara na sa loob at malapit ang dumilim ang paligid. Bakit kaya wala pa si Eroy? Inabutan na siya tuloy ng pagdilim sa daan. Ni wala yatang dalang ilaw yun eh. Akma na sanang papasok sa loob ng bahay sina Lolo Fidel at Dante nang biglang sumakit ang kanyang tiyan. Napakapit siya sa braso ng matanda habang nakabaluktot ang kanyang katawan. Lolo! Aray! Ang sakit-sakit po ng tiyan ko! Abay, ano nangyayari sa'yo, Apo? Ano bang nakain mo? Kaninang umaga pa po tayo hindi kumakain eh. Ang sakit po, Lolo! Aray! Apo, huwag kang humiga sa lupa. Naku po, Diyos ko! Ano bang gagawin ko sa'yong bata ka? Lolo! Aray! Patindi po ng patindi ang sakit! Halika, tumayo ka! Kailangan pumasok tayo sa loob. Baka may gamot sa bahay ni Eroy. Diyos ko po, ngayon pa talaga to nangyari sa'yo. Halata ang panginginig sa katawan ng matanda. Habang pilit na inaalalayang tumayo si Dante, pero hindi pa sila halos nakakapasok sa loob ng bahay nang biglang kumulog at kumidlat, kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan. At dahil madilim ang paligid, nangapa-ngapa ang dalawa sa daan.
Gumuhit ang lamig sa buong katawan ni Dante at mas lalong tumindi ang sakit ng kanyang tiyan. Madali ka! Tumayo ka, Apo! Hindi kita kayang buhatin. Kaya mo bang maglakad? Lolo! Pinilit ni Dante na tumayo, pero napatigil siya sa pagakbang nang mapansin niya ang kakaibang nilalang na nakatayo sa kanilang likuran. Kasabay ng mabahong singaw ng ihip ng hangin sa paligid. Amoy nabubulok na katawan ng hayop. Masakit sa ilong at nakakasuka. Kaya ang nararamdamang sakit ni Dante ay mas lalong tumindi. Lolo! Lolo, may tao po! Saan na po? Baka si Eroy na yon. Sa likod po natin, Lo! Muling gumuhit ang kidlat. Kasunod ang pagdagundong ng kulog. Lumiwanag ang buong paligid. Dito na nila nakita ang isang nilalang na nakatayo sa kanilang harapan. Nahihirapan man silang aninawin ang itsura ng nilalang na yon, pero alam nilang hindi ito pangkaraniwan. Maririnig nila ang pag-angil nito na parabang nauulol na aso. Napaatras sila ng hakbang habang hindi nila inaalis ang kanilang paningin sa nilalang na nakatayo sa harap nila. Lolo, ano pong nilalangan nasa harapan natin? Nakakatakot po ang itsura niya. Diyos ko! Nakapasok siya sa bakuran ng bahay ni Eroy. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Lolo, papalapit na po siya sa atin. Aray, ang sakit pa rin po ng tiyan ko. Tiisin mo muna, Apo. Diyos ko, tulungan niyo po kami ng apo ko. Tulungan niyo po kami. Muling natigilan ang maglolo nang sa bawat pagkidlat ay dun lamang nila nakita na hindi ito isang tao, kundi isang aswang na kumakain ng lamang loob. Mapupula ang mga mata habang nakangising tumutulo pa ang malapot nitong laway. Takot na takot si Dante ng mga sandaling yon habang mahigpit ang kapit sa kamay ng kanyang lolo Fidel. Lolo, tumakbo na tayo. Umalis na tayo dito. Hindi siya tao, Lolo. Baka kunin niya po ako. Wala tayong mapupuntahan na po. Pumasok ka sa loob at ako na ang haharap sa kanya. Lolo, wag po. Tara na po. Sige na, Apo. Pumasok ka na sa loob ng kubo. Sa pagkalat ng malakas na liwanag mula sa kidlat na gumuhit sa kalangitan, ay tuluyan ng nakita ni Dante ang malahalimaw nitong itsura. Mabalahibo ang mukha nito, pati na ang katawan. Kung hindi siya nagkakamali, ito yung madalas na napapabalitang kumakain ng mga alagang hayop sa kagubatan, at kapag natatagpuan ay wala na ang lamang loob. Wakwak ang tiyan, butas ang dibdib, putol ang braso at paa. Ito rin marahil ang kumukuha sa mga nasasabing nawawalang bata sa kanilang baryo. Nagulat sila nang mabilis itong lumapit sa kanila at binigwasan nito ng suntok si Lolo Fidel, kaya't bumagsak ang matanda sa lupa. Dahil madilim sa kanilang kinaroroonan, hindi niya makita ang matanda. Lo! Lo, nasan ka? Lumayo ka sa kanya, Apo! Nasa harapan mo na ang halimaw! Ah, lumayo ka sa akin! Wag! Wag mo akong papatayin! Imbis na lumayo, ay sinugod siya ng aswang at umangil ito ng malakas na parang asong nauulol. Nagsipagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan at mabilis na tumakbo papalayo sa aswang. Hinabol siya nito habang nagpapaikot-ikot sila sa bakuran ng bahay ni Eroy. Wala itong balak na pakawalan siya. At dahil madilim, hindi siya makatakbo ng malayo. Hindi rin niya maiwan si Lolo Fidel. Sinikap niyang magtago sa makapal na damuhang nadaanan niya. Saktong nakalubog siya sa malalapad na dahon ng gumamela nang dumaan sa kanyang harapan ang umuugong na aswang at panay ang linga sa paligid. Sa dinami-rami ng lugar na pagtitigilan nito ay doon pa sa kanyang tapat kung saan siya nagtatago. Halos marinig niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Mabuti na lang at umuulan. Hindi siya maaamoy ng aswang. Maya-maya pa ay umalis na ito sa kanyang harapan. Tiniyak na muna niyang nakaalis ito bago siya lumabas sa kanyang pinagtataguan. Pero nagulat na lamang siya
nang biglang may dumakot sa kanyang leeg. Umangat ang kanyang paa sa lupa. Habol ang kanyang hininga habang sinasakal siya ng aswang. Lolo! Lolo, tulungan niyo po ako! Bitiwan mo ang bata, halimaw ka! Kundi, hindi ako magdadalawang isip na labanan ka at patayin! Labanan! Hindi na kayo makakawala sa akin! Hindi kayo magagamit laban sa akin! Lolo! Lolo, tulungan niyo ako! Halos hindi na siya makahinga sa mahigpit na pagkakakapit ng kamay ng aswang sa leeg niya. Parang may kung anong masakit ang bumaon sa kanyang tiyan. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang dahan-dahan itong ibinaon ang matulis nitong kuko sa kanyang sikmura. Wag! Wag mo sasaktan ang apo ko! Dumampot ng kahoy si Lolo Fidel sa lupa. Saka tumakbo ito papalapit sa kanilang kinaroroonan. Magkakasunod na paghampas sa braso ang ginawa ni Lolo Fidel gamit ang matigas na kahoy. Naramdaman ni Dante ang pagguhit ng sakit mula sa bumaon na kuko sa kanyang tiyan. At dahil hindi sumuko ang matanda sa paghampas sa kamay ng aswang, nabitiwan ng nilalang na yon ang kanyang leeg at hindi natuloy ang pagbaon ng kuko nito sa kanyang tiyan. Bumagsak siya sa lupa. Dala ng matinding galit ng aswang para kay Lolo Fidel ay ito naman ang binalingan. Pagapang niyang pinigilan ng aswang, niyakap niya ng maigpit ang dalawa nitong binti para hindi ito makalapit sa matanda. Ngunit nadakot na nito ang leeg ni Lolo Fidel. Hayop ka! Bitiwan mo ang lolo ko! Halimaw ka! Buong lakas na kinapitan ni Dante ang binti ng aswang dahil nakita niyang umangat ang paa ni Lolo Fidel sa lupa, kasabay ang pagpatak ng dugo mula sa sugat nito sa leeg. Tumulo rin ang dugo sa kanyang muka nang butasin ng matutulis nitong kuko ang tiyan ni Lolo Fidel. Tila nanigas ang buo niyang katawan nang makita ang pagkikisay ng paa ni Lolo Fidel. Natulala siya sa kanyang mga nasaksiyan. Lolo! Apo ko! Lolo! Ito ang napapala ng matandang mahilig makialam. Limaw ka! Anong ginawa mo sa lolo ko? Buong lakas na kinagat ni Dante ang binti ng halimaw. Dahil sa sakit ng pagbaon ng ngipin niya sa laman ng aswang, nabitiwan ito ang kanyang lolo. Kitang-kita niya na bumagsak ito sa lupa habang nag-aagaw buhay. Pero dahil sinaktan niya ang binti ng halimaw, hindi niya na nalapitan ang nakahandusay na matanda dahil muli siya nitong sinakal. Kung ganon, ikaw pala talaga ang sugo ayon sa propesiya. Ngunit wala ka naman palang kwenta dahil isa ka lamang paslit na lampa. Hayop ka! Pinatay mo ang lolo ko! Papatayin din kita! Magbabayad ka sa ginawa mo! Humalakhak ng malakas ang aswang. Para bang ipinapakita nitong hindi ito natatakot sa pagbabanta niya. Sa halip, ibinuka pa nito ang bibig sa tapat ng mukha niya at sumigaw ng pagkalakas-lakas. Amoy na amoy niya ang mabaho nitong hininga. Amoy yon ng nabubulok na karne ng tao. Napalingon ng aswang nang tila may nakita itong nakatayo mula sa dilim. Narinig niya ang boses ni Eroy. Pakawalan mo si Dante! Dahil kung hindi, matutunaw ka ng liwanag na nanggagaling sa palakol ko! Tila nagkaroon siya ng pag-asa nang marinig ang boses ni Eroy. Meron itong hawak na palakol, kasabay ng pagtaas nito sa ere ng sandata. Parang nasisilaw na napataklob ng palad sa mga mata nito ang aswang, kaya naman nabitiwan nito si Dante. Bumagsak siya sa lupa na malapit sa nakahigang si Lolo Fidel. Gumapang si Dante na pilit hinahanap ang kamay ng kanyang lolo habang walang tigil sa pagpatak ang luha sa kanyang mga mata. Ilayo mo sa akin yan! Ikaw ang lumayo, demonyo ka! Layuan mo si Dante kung ayaw mong patayin kita gamit ang palakol ko! Gigil na gigil
na itinaas ni Eroy ang hawak niyang palakol. Kahit basang-basa na ito ng ulan, ay hindi ito umaalis sa pagkakatayo. Ang pinagtatakhan niya lang ay wala naman siyang nakikitang liwanag mula sa sandata. Mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang nagsitalon ang mga mamag papunta sa kinaroroonan ng aswang. Pinagtulungang kalmutin ng mga ito ang halimaw na nakatayo sa kanilang harapan. Napasigaw ito sa sobrang sakit dahil sa pag-atake ng mga tarsier. Sige, parusahan niyo ang aswang na yan. Hindi marunong matakot. Pati ang bakuran ko na balot ng proteksyon ay sinira niya. Sige, patayin niyo siya! Galit na galit ang boses ni Eroy habang inuutusan nito ang nasa 8 mga tarsier. Takot na takot ang aswang at kitang-kita ni Dante ang pagbaon ng mga kuko ng mga mamag sa katawan ng aswang. At nang hindi ito makatiis, mabilis itong tumakbo papalayo para tumakas. Saka lang naalala ni Dante si Lolo Fidel. Pagapang na nilapitan niya ang nakahandusay na si Lolo Fidel. Dilat ang mga mata nitong wakwak ang tiyan dahil sa ginawa ng aswang. Ayaw niyang tignan ang itsura ng matanda. Para siyang unti-unting nauupos na kandila. Naramdaman niya ang paglapit ni Eroy sa kanya. Malakas din itong napahagulgol at napaluhod sa lupa. Magkasabay silang umiyak habang hawak ang katawan ng kawawang matanda. Lolo! Lolo, gumising ka! Lolo, ligtas na tayo! Imulat niyo ang mga mata niyo, Lolo! Magsalita ka! Kinalog-kalog niya ang katawan nito habang nakahiga sa putikan. Gusto niyang isipin na panaginip lamang ang lahat, na hindi patay si Lolo Fidel. Nanginginig ang kanyang kamay na muling hinawakan ang matanda. Idinikit pa niya ang palad nito sa kanyang pisngi. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng matanda. Lolo! Lolo naman eh! Gumising ka na, Lolo! Paano na po ako nito? Sabi niyo po hindi niyo ako iiwan! Lolo! Patawarin mo ako, Dante. Nauli ako ng dating. Hindi ko dapat kayo iniwan eh. Kasalanan ko to. Sino ka ba talaga? Bakit kami sinugod ng aswang? Dante, hindi ko maintindihan ang tanong mo. Sino ka ba talaga? Alam ni Lolo na mangyayari to. May nangyari din sa akin bago kami sinalakay ng aswang na yon. Kasabwat ka ba niya? Sumagot ka! Huminahon ka muna, Dante. Hindi tayo magkakaintindihan kung paiiralin mo ang galit mo. Paano akong hihinahon? Wala na ang lolo ko, patay na siya. Tapos dumating ka. Huli na dahil wala na siya. Dinala ko kayo rito para protektahan, hindi para ipahamak. Nung papunta ako rito, may mga humarang na asong gubat sa akin, kaya hindi ako nakarating kaagad. Kaya tinatanong kita, umamin ka. Sino ka ba talaga? Ang mabuti pa, ipasok na muna natin si Lolo Fidel sa bahay. Malakas ang ulan, oh, at hindi rin tayo magkakaintindihan dito. Pagkasabi nun ni Eroy, ay umalis ito sa harapan niya. Tila umiiwas ito sa tanong niya. Lumapit ito kay Lolo Fidel. Nagulat siya nang bigla nitong buhatin ang matanda ng mag-isa. Para lamang itong nagbubuhat ng papel. Paanong? Dalhin mo sa data ko, Dante. Kailangan natin pumasok sa loob. Hindi tayo ligtas dito. Sinilyapan ni Dante ang sandatang naiwan sa lupa at dinampot niya yon. Isa lang yung ordinaryong maliit na palakol at wala siyang nakikitang kakaiba para katakutan ito ng aswang. Mahigpit niyang hinawakan ang puluhan nito, saka tumalim ang tingin sa loob ng bahay. Pagpasok niya, ay nauna nang pumasok sa kanya ang mga mamag. Kanya-kanya ang mga ito ng paglapit sa nakaupong si Eroy. Binalot nito ng kumot ang katawan ni Lolo Fidel bago humarap sa kanya. Akin na ang sandata ko. Ibigay mo sa akin yan. Eroy, gusto ko magtapat ka sa akin. Sagutin mo muna mga tinatanong ko sa'yo. Naiintindihan ko, Dante, kung bakit ka nagkakaganyan. Huwag ka sa akin magalit dahil hindi ako ang pumatay kay Lolo Fidel. Totoong nagsinungaling ako
para protektahan kayong dalawa. Kaya ang pagkamatay ni Lolo Fidel, kapabayaan ko rin. Ako ang tagapagbantay ng sugo. Kalahating tao at kalahating engkanto ako. Ang tungkulin ko ay bantayan ang nakatakda. Wala akong panahon makipaglokohan sa'yo. Bitiwan mo ang armas ko, Dante, kung ayaw mong mapatulang ka ng kamay. Hindi na pinatapos ni Dante ang sasabihin ni Eroy. Inatake niya ito gamit ang hawak na palakol. Kaya lang, kahit na anong gawin niya, ay hindi siya tumama kay Eroy. Mabilis itong kumilos at naiilaga nito ang kanyang pag-atake. Ilang beses siyang nadapa at napapasubsob siya sa dingding. Nabitiwan niya ang palakol at bumagsak yun sa sahig na gawa sa kawayan. Saktong paglapat nito sa sahig ay lumitaw naman ang matatalas na blade sa hawakan nito. Gulat na gulat siyang napatingin sa nag-aalalang si Eroy. Kung natagalan pa ang paghawak mo sa sandata ko, baka ngayon, putol na ang kamay mo. Bakit ganyan ang armas mo? May totoong nagmamay-ari sa sandata ko. Kaya maniwala ka. Pakinggan mo muna mga sasabihin ko sa'yo. Paano kitang paniniwalaan? Sa una pa lang, nagsinungaling ka na sa akin. Kung ayaw mo makinig sa sasabihin ko, hindi mo mabibigyan ng hustisya ang nangyari kay Lolo Fidel. Gagawin ko pa rin ang tungkulin ko dahil ako ang gabay na tagapagbantay sa butya. Ikaw ang totoo nilang pakay, Dante. Hustisya? Tahimik ang buhay namin ni Lolo nang hindi ka pa dumating sa buhay namin. Noon bahay lang ang problema namin, pero ngayon, kailangan kong lumaban para sa hustisya. Paano ako? Wala na si Lolo. Pinatay siya mismo sa harap ko. Pinatay ang Lolo Fidel ko! Hindi na nakayanan pa ni Dante ang matinding emosyong bumalot sa buo niyang pagkatao. Magkahalong galit at awa ang nararamdaman niya dahil sa nangyari sa matanda. Galit sa aswang na pumatay sa lolo niya, pati na rin sa taong nagtaboy sa kanila, na kung pinakinggan lang nito ang hinihiling ng matanda, ay hindi yun mangyayari sa kanila. Awa naman dahil namatay si Lolo Fidel nang wala man lang siyang nagawa para iligtas ito. Nakita ko ang kababalaghan sa bahay na ito nang matapat ako sa tubig. Nakita ko na hindi ito totoong maganda tulad ng nakikita ko. Bumalik ka sa mundo nyo. Hindi ko kailangan ng gabay na sinasabi mo. Bibigyan ko ng katarungan na nangyari sa lolo ko nang walang tatanggaping tulong mula sa'yo. Hindi mo yan magagawa, Dante. Malakas sa mga aswang. Dito talaga ang mundo ko dahil ang bahay na direktang nasisikatan ng buwan ay ang lagusan patungo sa mundo namin. Pero dahil may dugo akong tao, nandito ako nakabantay sa'yo. Kaya makinig kang mabuti sa akin, Dante. Hindi mo matatalo ang aswang na hipad kapag wala kang kapangyarihan at tulong ko. Aswang na hipad? Anong klaseng aswang ang hipad? Pinunasan muna ni Dante ng kanyang palad ang umaagos na luha sa kanyang pisngi bago siya naupo sa tabi ng nakahiga niyang lolo. Ang aswang hipad ay isang nilalang na kalahi ng mga balbal. Pero ang kinakain nila ay hindi mga patay, kundi mga buhay na ang edad ay 10 taong gulang na batang lalaki. Sila rin ang dahilan kung bakit marami ang nawawalang mga bata sa baryong ito. Pakialam ko sa mga batang sinasabi mo. Makinig ka muna. Ang paghahanap ng mga aswang sayo ay ang dahilan kung bakit marami ang nadadamay na mga bata. May pinaniniwalaan silang propesiya na ang batang lalaki na may edad na 10 taong gulang ang uubos sa kanilang lahi. Naniniwala rin silang kung mapapatay nila ang batang nakalagay sa propesiya, ay magkakaroon sila ng karagdagang lakas at buhay. Gusto nilang higitan ang 9 na buhay ng mga pusa. Kaya ba kahawig sila ng pusa? Dahil gusto rin nila itong higitan? Hindi yun sa ganon, Dante. Talagang ganon ang kanilang itsura. Kahit na. Hindi na ako matatakot sa kanila. Kahit huli na para rito. Gagawin ko ang lahat. Gaganti ako sa kanila. Malaki ang pagpapahalaga ko kay Lolo Fidel.
Kaya gaganti talaga ako para sa kanya. Dante, hindi ko alam na nasundan kayo ng mga hipad. May suot na kwintas ang lolo mo. Kunin mo. Magagamit mo yun laban sa mga aswang. Isang pambihirang mutya na maaaring kilalanin ng aking sandata. Yan din ang dahilan kung bakit kakaiba ang aking palakol. Bakit? Anong klaseng kwintas ba nasa leeg ni Lolo? Isa yung pambihirang kwintas na may kakaibang kapangyarihan na binigyan ng bisa ng mga kalahi kong engkanto. Kaya nga hinahanap ko kayo dahil nasa panganib ka. Kailangan mo umutya ng mamag para sa proteksyon mo laban sa pinuno ng mga hipad. Kung may kapangyarihan ang suot na mutya ni Lolo, bakit hindi niya to ginamit sa aswang na yon? Dahil yun ay iniingatan lang niya ang mutya. Ang mga kagamit lang ng mutya ay ang mga batang kasing edad mo. Kaya mga mamag na umatake sa aswang kanina ay napapasunod ko dahil sila magpoprotekta sa'yo kapag wala ako sa tabi mo. Sadyang lumalakas lang ang kapangyarihan ng mga aswang. Hindi siya nag-iisa, Dante. Hinarangan ako ng mga alagad niya para hindi ako makarating sa bahay. Kaya nahuli ako ng dating. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na nabigo ko sa misyon ko. Kung ganun, matagal ka nang nananatili sa mundo namin? Kahit kailan, hindi ko sinubukan tumira sa mundo ng engkanto. Ang totoo, may mga maiiwan akong pamilya rito. Isa pa, matanda lang ako sa'yo ng 2 taon. Isa lang din naman akong ordinaryong bata eh. Kaya lang, higit na mas malakas ang dugo ko sa mga tao. Dahil sa may dugo kong immortal o engkanto. Kunin mo ang palakol, Dante. Magagamit mo yan sa pagpapatibay ng mutya. Dahan-dahan ang ginawang pagkuha ni Dante sa kwintas at pagdampot sa palakol sa saig. Usang bumalik at lumbog ang talim na malablade sa hawakan nito. Pinagmasdan niya ang palakol, saka muling sumulyap kay Eroy. Ano ba ang kakayahan ng mutya? Lakas, bilis, at kakayahang utusan ng mga mamag laban sa mga hipad. O kahit ang mga ibang aswang na nabubuhay sa baryong ito ay matatakot sa kapangyarihang taglay mo. Kaya lang, alam kong kaya napasok ng aswang ang ating kubo ay dahil may lakas silang umatake kapag umuulan. Yun ang kapangyarihang taglay nila. Isinuot ni Dante ang kwintas sa kanyang leeg. Nagulat siya sa liwanag na taglay ng mutya. Napaatras siya sa malakas na liwanag na bumalot sa kanyang sandata, maging sa kanyang kwintas. Ang kahinaan ng mutya ay ang masugatang kasabraso na inihahawak mo sa sandata. Ngayon, igala mo ang iyong paningin. Makikita mo ang totoong itsura ng bahay. Ganon din kapag kaharap mo ang aswang na hipad. Napaawang ang bibig ni Dante nang makita ang totoong itsura ng bahay. Totoong bahay yon, pero nasa ilalim sila ng malaking kahoy ng talisay. Nabanggit na sa kanya noon ni Lolo Fidel na ang puno ng talisay ay sagradong puno para sa mga engkantong may dugong tao. Taliwas yun sa paniniwala ng iba na balete ang nagiging tirahan ng mga nilalang na nakatira sa ibang dimensyon. Ngayong nakilala ka na ng aswang, hindi magiging madali para sa'yo ang magkaroon ng tahimik na mundo. Makakaramdam ka ng pananakit ng tiyan kapag may malapit sa'yo na aswang. Oo nga pala. Bigla ko naalala na bago kami sinugod ng aswang, sumakit ang sikmura ko. Pero wala pa akong kapangyarihan nun ah. Wala akong suot na mutya. Kaya paano nangyari yun? Yun ang palatandaan ng pagiging sugo mo. Ibig sabihin ng sugo, isinilang ka para makipaglaban sa mga halimaw. Siguro naman, malinaw na sa'yo mga sinasabi ko. Oo. Pero paano si Lolo Fidel? Anong gagawin natin sa kanya? Dito natin siya ililibing at hindi natin ipapaalam sa lahat ng mga nangyari sa kanya nang hindi mabulabog ang mga hipad. Pagkatapos, pupunta tayo sa baryo. Magbabantay tayo. Iisa-isahin natin ang mga alagad niya. Tandaan mo, Dante, kapag araw, hindi agad makikilala ng mutya ang mga aswang. Kapag sumakit ang tiyan mo, saka mo lang malalaman na aswang ang kaharap mo. Kung ganun pala, paano ako lalaban sa kanila kung masakit ang tiyan ko? Ang liwanag ng mutya ang magbibigay sa iyo ng lakas.
Palandalian ka lang makakaramdam ng pananakit ng sikmura. Sikapin mong hindi ka mahahalata ng mga tao. Tapos, babantayan natin ang mga batang lumalabas tuwing gabi. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ng mga kaanak nila ang mga batang nawawala. Kawawa naman. Bigla siyang natahimik at hindi makapaniwala sa malaking tungkulin na nakaatang sa kanyang balikat. Kailangan niyang protektahan ang mga bata. Ayon sa propesiya, naramdaman niya ang palad ni Eroy na nakapatong sa kanyang balikat. 2 oras bago sila nakagawa ng hukay para sa kanyang lolo Fidel. Hinawakan niya ang gumamela na nakalapag sa lupa. Yun ang huling bulaklak na nahawakan ng matanda bago ito mamatay. Isinama niya yon sa hukay nito. Habang tinatabunan niya ng lupa ang katawan nito, ay panay ang agos ng luha sa kanyang pisngi. Parang alam ng matanda na mamamaalam na ito dahil sa mga naging huling bili nito sa kanya. Kaya hindi kagad ito nakasagot sa mga tanong niya kanina dahil nakita na nito ang totoong itsura ng bahay ni Eroy. Kinabukasan ay maagang nagising si Dante. Nakita niyang naghahanda na ng mga kahoy si Eroy. Nilapitan niya ito at kinausap. Anong gagawin mo sa mga kahoy na yan? Magmamatsyag na tayo sa bayan. Ang balita ko ay araw ng kampanyahan ngayon. Maraming tao ang lalabas sa kalsada para makita ang kanilang sinusuportahang politiko. Makikipagkamay. Madali na para sa atin ang mahanap at makilala ang mga aswang na nagpapanggap na tao. Pagkakataon ko na para mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Lolo Fidel. Ilang minuto rin ang pinalipas nila sa paglalakad bago sila nakarating sa bayan. Maraming tao nakasakay sa iba't ibang mga motor para ibandera ang muka ng kanilang pambato. Siksikan halos, hindi sila makadaan. Hanggang sa napatapat sila sa bahay ng isang matandang lalaki. May pinapalo itong isang batang lalaki gamit ang patpat. Bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng sikmura. Napatingin siya sa gawin ni Eroy na abala sa pagtingin-tingin sa mga tao. Napasulyap sa kanyang gawi ang matandang lalaki. Bigla itong namutla nang makita siyang nakatayo. Walang ano-ano ay bigla itong tumakbo papunta sa kakawyan. Doon niya nakita ang mga nagkalat na tinapay na dala ng bata. Ipinamimigay yon ng bata sa mga tao. Pero nang kumalat ito sa lupa, ay pinag-agawan naman ito ng mga aso. Lumakas ang iyak ng bata nang makitang wala nang natira sa tinapay. Bigla niyang naalala ang tinapay na dala ni Lolo Fidel nang una nilang makita si Mang Estong. Huwag ka nang umiyak, bata. Hahabulin ko siya para sa'yo. Sinulyapan niya ang lalaking tumakbo papalayo sa kanya. Takot na mabilis itong nagtago sa kakawyan at biglang nawala sa madilim na bahagi ng gubat. Sinulyapan niya ang batang lalaki na umiiyak pa rin. Nalaman niyang hindi nito kakilala ang matanda. Nabangga lang daw nito ang matanda. Narinig ni Dante ang malakas na yabag ng paa ni Eroy na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ano nangyari? Ba't tumakbo ka rito? Eroy, paano tayo makakahuli ng aswang? Pakiramdam ko, nakikilala nila ako dahil sa mutya. Oo, Dante. Tama ka. Dahil bukod sa'yo, nakikita nila ang liwanag na nanggagaling sa mutya mo. Eh kung hubarin ko kaya muna ito at pakiramdaman ko na lang ang sarili ko kung kailan sasakit ang tiyan ko. Hindi maaari ang iniisip mo, Dante. Malalagay ka sa panganib. Traidor ang mga aswang, Dante. Kapag inatake ka nila, hindi sila matatakot. Tandaan mo, marami ang mag-aagawang patayin ka dahil sa kapalit na lakas na makukuha nila kapag nasipsip nila ang dugo mo. Magkasabay na natigilan sina Dante at Eroy nang biglang tumakbo ang batang iniligtas niya kanina, papunta sa lugar na pinuntahan din ng matanda. Hindi na nila ito hinabol, sa halip ay naglakad na sila sa kabilang direksyon. Hahakbang na lamang sana si Dante nang biglang nanakit ang kanyang tiyan nang matapat sa kanila ang mag-asawang sina Martina at Estong. Napahawak si Dante sa kanyang tiyan at titig na titig siya sa nakangiting mag-asawa na nakasakay sa ibabaw ng truck
habang nagpapasabog ng mga tinapay. Halos banggaan sila ng mga tao sa pag-aagawan sa mga tinapay na nagkalat sa lupa. May iilan pa nga na nagtutulakan para sila ang mauna sa tinapay. Hindi niya napigilan ang bugso ng kanyang damdamin. Nakalimutan niya ang tungkol sa totoo niyang pakay. Pumunta siya sa unahan ng nakatigil na truck. Huwag niyong iboto yan! Peke ang mayor niyo! Peke siya! Masama ang ugali niya! Hindi siya totoong makakatulong sa inyo! Masama ang ugali! Halimaw! Isang halimaw! Huminto sa pagsigaw ang mga tao nang marinig ang kanyang sinabi. Umagos ang luha sa kanyang mga mata nang dahil sa labis na galit. Nakalimutan niyang hindi siya nakapagpalit ng kasuotan, kaya may mga dugo at dumi pa ng putik ang nakadikit sa kanyang kulay puting damit. Galit na galit siya sa mag-asawa, kaya lang hindi niya alam kung sino sa mga ito ang totoong aswang. Tumalim ang tingin sa kanya ni Aling Martina. Lumapit sa kanya ang mga tauhan nito. Lahat ay natulala nang biglang sampalin si Dante ng mga tauhan ni Aling Martina sa harap ng maraming tao. O ano? Nakita niyo na! Hindi pa man sila nailuluklok sa kapangyarihan, meron na silang lakas ng loob na manakit. Aswang! Mga aswang sila! Akala niya ay nakuha niya ang simpatsya ng mga tao, pero pinagtawanan lang siya ng mga ito. Hindi sila naniwala sa mga sinasabi ng bata at inisip na nasisiraan na siya ng ulo. Hindi niya mapapatunayang totoo ang sinasabi niya dahil araw yun at hindi makikita ng mga ito ang totoong itsura ng mga aswang. Hindi siya makapaniwalang tuluyang nabulag ang mga tao sa magandang nakalatag na plataporma ng mga ito. Itinulak siya sa lupa ng tauhan ni Aling Martina, saka ipinagpatuloy ang pagpapaabante sa sasakyan ng mga ito. Mabilis na lumapit si Eroy sa kanyang kinatatayuan. Galit na galit ito sa ginawa niya. Ano ka ba, Dante? Hindi mo dapat ginawa yun. Dahil sa ginawa mo kanina, mas lalo kang hindi nila patatahimikin. Narito tayo para lagasan sila ng tauhan. Pero dahil nagpadala ka sa bugso ng damdamin mo, sabay-sabay silang aatake sa'yo at mahihirapan tayo dun. Hindi ko napigilan sarili ko kapag naaalala ko ang ginawa nila sa lolo ko. Kaano-ano ba ni Lolo Fidel ang mga taong yun? Hindi nakasagot si Dante dahil hindi naman niya alam kung kaano-ano nga ni Lolo Fidel, sina Mang Estong at Aling Martina. Hindi ka nakasagot dahil hindi mo alam. Wala silang obligasyon sa inyo ni Lolo Fidel. Ibang tao sila sa inyo. Kaya bakit magagalit ka sa kanila? Kung hindi kayo tinulungan, ikaw at si Lolo Fidel ang lalabas na masama. Dahil kayo lang ang nanghihingi ng tulong sa kanila. Pagkatapos kayo pa ang galit. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko sa'yo, Dante? Kaya tigilan mo na to, pakiusap lang. Bigla kasing sumakit ang tiyan ko nang makita ko sila. Kaya nasisiguro ko na aswang sila, Eroy. Napaupo na lang si Dante sa lupa nang maintindihan ang sinasabi ni Eroy. May punto nga naman ang kaibigan. Ano bang ikinagagalit niya sa mga ito? Hindi niya namalayang pumapatak na pala ang luha niya sa mga mata. Dante, huwag mong ipakita ang kahinaan mo. Lalaki ka, at hindi basta-bastang lalaki, kundi isa kang tagapagligtas ng mga bata, tagapagligtas ng baryo. Kaya lakasan mo ang loob mo. Hindi pa ito ang katapusan. Nagsisimula pa lang tayo sa totoong laban. Inalalayan siya nitong tumayo, saka naglakad papunta sa isang kubo na gawa sa kugon at kawayan. Pumasok sila sa loob ng bahay. Nalaman niyang dito talaga nakatira si Eroy. Kinuha nito ang hawak niyang palakol, saka isinabit sa dingding. Maghihintay tayo sa pagdilim. Siguradong aatake sila sa atin. Nabigo tayo makahuli ng isang aswang dahil sa gulo na ginawa mo kanina. Pero sa ngayon, kailangan mo munang kumain. Dahil baka ang pananakit ng tiyan mo ay hindi na dahil sa aswang. Baka gutom na yan. Kagabi ka pang hindi kumakain, di ba? Wala akong ganang kumain, Eroy. Ang gusto ko ay mahanap kagad ang pinuno ng mga aswang. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Eroy
at umalis ito sa harapan niya. Naiwan siyang nakaupo sa gilid ng lumang katre na gawa sa kawayan habang pinagmamasdan ang kanyang suot na mutya. Hindi niya maipaliwanag ang sakit. Pakiramdam niya, may isang bagay na hindi pa sa kanya sinasabi si Lolo Fidel tungkol sa totoong dahilan nito kung bakit gusto nitong makausap si Mang Estong. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nagising siya sa boses ni Eroy na mahinang niyuyugyug ang kanyang balikat. Iniharang nito ang hintuturong daliri sa sarili nitong bibig. Humanda ka, Dante. Narinig ko ang pag-iingay ng mga aso sa kapitbahay natin. Natitiyak kung nasa labas na mga aswang hipad. Ikutan natin. Dahan-dahang tumayo si Dante, kasabay ng pag-iinit ng suot niyang mutya. Ang pagguhit ng sakit ng kanyang tiyan, palatandaan yon na malapit nga lang sa kanila ang mga aswang. Sa kusina sila dumaan. Pagkatapos ay marahan nilang sinilip ang harapan ng kubo. Muntik pa silang mapasinghap sa gulat nang makita ang napakaraming aswang na hipad. Sa unahan ay nakatayo ang matandang lalaki na nakita niya kanina. Iniangat nito ang kamay, paturo sa pinto ng kanilang bahay. Hindi sila napapansin ng mga ito habang nagtatago sila sa gilid ng haligi ng kubo. Kausap ng matandang lalaki ang nilalang na pumatay sa kanyang lolo. Biglang naramdaman niya ang matinding galit. Huwag kang papatalo sa galit mo, Dante. Masisira talaga ang plano natin pa nagkataon. Sinasabi ko na nga ba, ang matandang yon ay alagad ng aswang. Hindi kaya ang pinuno ng mga hipad ay si Mang Estong? Paano mo nasabi, Dante? Basta, parang nararamdaman ko, siya ang aswang na pumatay sa lolo ko. Kahit ikamatay ko pa, Eroy. Gagawin ko ang lahat. Basta't mapatay ko lang ang aswang na yon. Magkasabay silang natigilan nang biglang tumingin ang pinuno ng mga aswang sa gawin nila. Nakalimutan nila na nakikita rin ng aswang ang liwanag na nagmumula sa suot niyang kwintas. Mabilis na nag-anyong malaking pusa ang mga kalaban. Umatake ang mga ito pasugod sa kanila. Naiwan na nakatayo ang pinuno ng mga ito. Para bang pinag-aaralan siya ng aswang kung paano siyang makipaglaban sa mga alagad nito. Naunang sumugod ang kulay itim na pusa sa kinaroroonan ni Dante. Parang kusang umangat ang hawak niyang maliit na palakol. Iwinasiwas niya ang kanyang sandata sa ere, pasalubong sa tumalon na pusa. Sinambut yon ng kanyang armas na tumama naman sa leeg ng aswang. Bumagsak ang halimaw sa lupa, sa paanan mismo ng pinuno ng mga ito. Umangil ito ng malakas na parang pusang galit. Walang hiya ka, Eroy. Pagsisisihan mo na ibinigay mo sa sugo ang mutyalang mamag. Patutunayan kong walang makakatalong bata sa aking kapangyarihan. Nagkakamali ka. Totoong propesiya tungkol sa kanya. Siya ang uubos sa mga lahi nyo. Saan nyo dinadala mga batang kinukuha nyo? Ang mga batang nanadamay dahil sa paghahanap nyo sa sugo. Wala na. Wala na ang mga batang yon. Kinain na sila ng mga tao. Ano? Anong ibig mo sabihin? Ipinakain ko sa mga patay gutom na humihingi ng tulong. Inilalagay ko sa tinapay para mas masarap. Mahina ang isip ng mga tao. Hindi nila alam na ang palaman ng tinapay ay ang giniling na karne ng tao. Matagal na hindi nakapagsalita si Dante. Bago pa niya naalala ang tinapay na nakikita niyang pinag-aagawan ng mga tao kanina. Parang gusto niyang masuka, lalo pa, at sarap na sarap ang mga tao sa paglantak ng tinapay. Kung ganon, ipinakain mo sa mga tao nagiging biktima nyo? Hayop ka! Wala kayong kasing sama! Dugo at laman loob lang ang kailangan namin. Para malinis ang ebidensya, ginawa namin silang tinapay de bola. Masarap ba? Nakatikim ka rin ba? Mga walang hiya kayo!
Hindi nga kayo tao! Mga demonyo! Dante, huwag kang lumapit sa kanila! Hindi pinansin ni Dante ang sinabi ni Eroy. Sa halip, itinaas niya ang kanyang palakol at sinugod niya ang mga aswang kasama ang pinuno ng mga ito. Nagpasirko-sirko sa ere ang batang si Dante at bawat pagtapak niya sa lupa ay isang malakas na palo ng palakol sa mga ulo ng mga malalaking pusa. Kahit na anong gawing pag-atake ng mga aswang kay Dante ay mabilis niya yung naiiwasan. Habang abala siya sa pakikipaglaban, hindi naman napansin ni Dante ang mabilis na pag-atake ng kalmot ng pinuno ng mga aswang sa kanyang braso. Bumulwak ang dugo mula sa kanyang sugat. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa. Dante, tumayo ka! Lumayo ka sa kanila! Mas lalong nagulat si Dante nang biglang pumatak ang ulan. Nawala ang liwanag sa kanyang mutya at bigla siyang nanghina. Nakalimutan niya na kahinaan nga pala ng mutya na masugatan siya sa braso habang hawak ang palakol at ang ulan naman ang kalakasan ng pinuno ng mga aswang. Lumapit ito sa kanya at akma na sana siyang sisipain sa tiyan. Humarang bigla si Eroy at ito mismo ang tinamaan ng sipa ng aswang hipad. Pangiwi-ngiwi ang mukha ni Eroy dahil sa sobrang sakit. Muling sumugod sa kinaroroonan nila ang ilan sa mga alaga nito para patayin sila. Pumikit si Dante. Pinilit niyang maging matatag. Hawak niya ang mutya nang bigla siyang nakarinig ng mga ingay sa kanilang harapan. Tumayo ka, Dante! Tinutulungan tayo ng mga mamag! Narinig nilang nasa panganib ang sugo. Tara na! Wala kang laban sa kanila dahil may sugat ka sa braso! Saan kayo pupunta? Hindi kayo makakatakas! Magkasabay na napalingon ang magkaibigan sa kanilang likuran. Tangkanang hahablutin ng aswang ang suot na damit ni Dante, pero nilukso na ito sa katawan ng 4 na mamag. Nagtamo ito ng malalalim na sugat sa katawan at muka. Umalingaw-ngaw ang nakakatakot nitong sigaw na parang asong nasasaktan. Hindi ito makagalaw dahil sa mga tarsier na nakakapit sa balat nito. Umagos ang dugo, kaya't tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Tara na, Dante! Hindi siya mapapatay ng mga mamag. Masasaktan lang siya. Ikaw pa rin ang makakapatay sa kanila. Wala nang oras. Kailangan na natin bumalik sa gubat. Tara na! Halos hilahin siya ni Eroy palayo sa lugar na yon. Balak na sana niyang patayin ito habang nakahiga. Kaya lang ay hindi tatalab ang kanyang palakol hanggat may dugo ang sugat niya. At dahil sa mura niyang katawan ay mabilis siyang nangihina. Hinabol sila ng mga alagad nito. Habang mabilis ang kanilang takbo ay nakita nilang hinaharangan naman ng mga mamag ang sanib puwersang mga aswang. Pinagtitig-isahan ng mga ito ang aswang na wala namang nagagawa kundi ang umangil sa sakit dahil sa matalas na mga ngipin ng mamag. Ilang minuto ang lumipas nang makarating sila sa bahay nila sa puno ng talisay. Mabilis na isinara ni Eroy ang bintana at pintuan para gamutin ang sugat ni Dante. Wala silang kaalam-alam na may isang nilalang na nakapasok sa loob ng bahay ni Eroy. Pinagmamasdan silang mabuti. Punong-puno ng pagdurusa ang mga mata, lumuluha at may bakas ng awa. Tumigil si Eroy sa ginagawa nitong panggagamot kay Dante dahil naramdaman nito ang nilalang na nakatayo sa likod ng dingding ng kusina. Dinampot nito ang palakol at itinutok sa taong nakatayo sa dilim. Sino ka? Anong ginagawa mo sa loob ng bahay ko? Magpakita ka! Bakit, Eroy? May nakapasok sa bahay natin. Hindi siya aswang, pero alam kong kilala natin siya. Napabalikwas ng bangon si Dante at sinundan ng tingin ang nilalang na nakikita nila sa kusina. Isa itong anino dahil sa konting liwanag ng gasera. Ang malakas na patak ng ulan sa bubong ng kanilang bahay ay sapat na para mabing siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Dahan-dahang lumalabas sa dilim ang taong nakatayo. Tumambad sa kanilang paningin ang umiiyak na si Mang Estong. Alam ni Dante na hindi ito aswang dahil wala siyang nararamdaman sa kanyang mutya. Sigurado na siyang si Aling Martina, ang totoong aswang.
Anong ginagawa mo rito? Pwede ba kitang makausap, Dante? Wag! Huwag kang lalapit! Diyan ka lang! Wala akong tiwala sa'yo! Hintayin mo muna ako makapagpaliwanag. Alam kong mali ako. Kaya't ngayon pa lang ako humihingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Nakita ko ang isang puntod sa likod ng bahay na ito. Sino ba nakabaon doon? Tinatanong mo pa kung sino ang wala rito. Siya ang namatay. At yun ay dahil sa inyo. Pero alam ko naman na hindi kami dapat magalit sa inyo dahil wala kaming kaugnayan sa inyo. Kaya ang pagiging masama mong tao, walang karapatan para makipag-usap sa akin. Makakaalis na kayo. Sapat nang malaman kong hindi kayo ang aswang, kundi si Aling Martina na asawa nyo. Kaya nga ako na parito, para iligtas ka. Ano? Iligtas ako? Kaano-ano ba kita para iligtas mo ko? Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Umalis na kayo bago pa kita patayin. Patawarin mo ako, Dante. Hindi kita mapapatawad. Kayo ng asawa mo. Pinatay ng asawa mo ang lolo ko. Kaya kung hindi pa kayo aalis sa harapan ko, baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko at mapatay ko kayo. Magsasalita pa sana si Dante nang biglang napahagulgol ng iyak si Mang Estong. Napasalampak ito ng upo sa sahig. Pagkatapos ay tumayo. Patakbo sa libingan ni Lolo Fidel. Halos madapa pa ito papunta sa likod ng bahay. Ibang-iba ang itsura nito sa matikas na anyo ni Mang Estong nang una niya itong makita. Ngayon ay napansin niya ang bakas ng pagdurusa at pagsisisi dito. Para bang may mas malalim pang dahilan kung bakit ito biglang nagpakita sa kanila. Hinabol nila ito at kahit umuulan ay pagapang itong napayakap sa nakatambak na lupa sa puntod ng matanda. Tay! Tay, patawarin niyo ako. Hindi ko alam na aabot sa ganito ang maling desisyon ko para iligtas kayo ng anak ko. Patawad, Tay. Diyos ko. Tay, patawarin niyo ako. Hindi maintindihan ni Dante kung bakit habang pinagmamasdan niya ang lalaki na nakadapa sa lupa ay umiiyak at pumapatak na rin ang luha niya sa kanyang mga mata. Nakita niya rin si Eroy na nagpupunas ng luha sa pisngi. Alam na niya kung bakit gano'n na lamang ang kagustuhan ni Lolo Fidel na makausap si Mang Estong. Ginawa ko lang po, Tay. Ang inaakala kong tama na mas makakabuti sa inyo ng mga anak ko. Kaya ako sinamahan si Martina. Gusto niyang manalo ko sa pagiging mayor para malaya na siya sa mga pinagagagawa niya. Akala ko mailalayo ko ang aking anak sa panganib. Binantayan ko sa Tay. Hindi ko alam na papatayin ka niya. Diyos ko, kasalanan ko ang lahat. Ako ang pinakamasamang anak at ama. Patawad ni Tay. Tumalim ang tingin ni Dante kay Mang Estong. Muli niyang naalala ang ginawa nito sa kanyang lolo. Kung kinausap lamang nito si Lolo Fidel, baka buhay pa ang kanyang lolo hanggang ngayon. Kahit hindi ko po masyadong naiintindihan ang mga nangyayari, alam ko pong kaya ka pinuntahan ni Lolo ay hindi yung tungkol sa bahay, kundi gumawa siya ng paraan para makausap kayo. Pero sana, sinabi niyo sa kanya ang plano niyo. Nang sa ganun, mas maaga ko nalaman na kayo pala ang ama ko. Huli na para sa pagsisisi niyo. Wala na ang lolo ko, wala na siya. Patay na siya. At hindi niya na kayo maririnig. Hindi kita mapapatawad hanggang sa huli. Kayo pa rin ang iniisip ni Lolo. Nagkamali ako, anak. Hindi ko alam na aabot sa ganito ang lahat. Huwag mo akong tawaging anak. Wala kang karapatang maging ama ko. Patawarin mo ko. Bakit kita patatawarin? Ilang beses ko kayong ipinagtaboyan para hindi mahalata ni Martina na kilala ko kayo. Alam ko tungkol sa pagiging sugo mo.
Ikaw lamang ang inaalala ko, anak. Kaya nga nakikiusap ako kay Eroy na bantayan kayong dalawa ng lolo mo. Napabilis ang pagsulyap ni Dante sa nakatayong si Eroy. Nakakunot ang kanyang noo na hindi makapaniwala sa narinig mula sa kanyang ama. Anak ko si Eroy, sa engkantadang si Laila. At ikaw, kapatid ka niya. Iisa ang ina niyo. Inilayo kita sa mga aswang dahil ikaw ang nakalagay sa propesiya na nakatakdang uubos sa lahi ng mga aswang. Si tatay ang babaylan na may alam sa propesiya. Anong ibig sabihin nito? Pasensya na. Kasama ako sa plano ni tatay para protektahan ka. Kaya ibinigay ko sa iyo ang palakol dahil ikaw talaga ang totoong nagmamay-ari niyan. Kaya mo nagawang makita ang totoong itsura ng bahay natin nang tumingin ka sa tubig dahil ikaw lang ang nagtataglay ng kakaibang kakayahan ng isang pagiging kalahating engkanto. Napaatras ng hakbang si Dante. Hindi siya makapaniwala sa mga natuklasan niya. Pailing-iling siya sa kanyang mga narinig. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling lang kayo. Totoo, Dante. Ginawa ko ang lahat para hindi kayo mapahamak. Ikinulong ako ni Martina sa aming silid para patayin kayo. Malakas na kalaban ang pinuno ng mga hipad at natakot akong baka mapahamak ka. Kung hindi ako lalapit sa kanya para bantayan ang lahat ng mga ikinikilos niya. Kaya lang, nabigo ako. Namatay si tatay dahil sa kapabayaan ko. Hindi ko kayo matatanggap, lalo ka na, Eroy. Pinagkatiwalaan kita. Mga manloloko kayo. Mga sinungaling kayo. Mabilis na tumakbo si Dante papalayo sa lugar na yon. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib dahil sa labis na galit. Maigpit niyang hinawakan ang palakol. Bawat madadaanan niyang halaman ay hinahampas niya ng kanyang sandata. Malamig din ang hangin na humahampas sa buo niyang katawan dahil sa patak ng ulan. Ilang sandali pa ay tumila na ang ulan at napalitan ng maingay na huni ng mga kuliglig. Napaupo sa ugat ng puno si Dante habang umiiyak. Panay ang tawag niya sa pangalan ng matanda. Bigla ang pagguhit ng sakit ng kanyang sikmura. Napatayo siya sa kinauupuang ugat ng puno. Saka iginala ang kanyang paningin sa paligid. Bigla siyang nakarinig ng may garalgal na boses ng isang halimaw. Dahil sa pagliwanag ng kanyang suot na mutya, malinaw niyang nakikita ang pinuno ng aswang na nakatayo sa kanyang harapan. Sinasabi ko na nga ba't hindi pa rin ako binibigo ng gabay ko? Wala ka ng kawala ngayon. Nakikita mo ba ang ginawa ng mga gabay na mamag sa katawan ko? Ligtik lang ang walang ganti. Hindi ang katulad mo ang papatay sa akin. Ito ang dahilan kung bakit mas lalo kong natatakam sa dugo mo. Napaatras si Dante. Kahit nagamot na ang sugat niya sa braso, mahirap pa rin na magtiwala sa kakayahan ng suot niyang mutya. Akala niyo bang mag-ama ay mahina ang isip ko? Na hindi ko mahahalatang puro pagpapanggap lang ang ipinapakita niya sa akin? Na hindi totoo ang kanyang pagmamahal? Tama ka. Talagang walang magmamahal sa katulad niyo, Aling Martina. Hindi porket aswang kayo ay gagampanan na ninyo ang pagiging masama ninyo. Dapat gumawa kayo ng paraan para hindi kayo mas lalong ituring na masamang nilalang. Kaya siguro hindi kayo binigyan ng anak dahil masama kayo. Ugaling demonyo! Wala ako sa simbahan at hindi ka pare para tumanggap ng sermon mula sa isang batang paslit na walang kwenta. Kaya ano pang hinihintay mo? Simulan na natin ang laban! Pasugod na sana si Aling Martina nang biglang dumating naman si Eroy at Mang Estong kasama ang mga mamag. Ang mga alagad ng babae
ay nagsimula na rin na pumalibot sa kanila. Walang hiya ka, Martina! Pinatay mo ang ama ko! Magbabayad ka! Papatayin din kitang demonyo ka! Kulang pang kabayaran ng pagkamatay niya sa panloloko mo sa akin. Isasama kita sa pagkamatay ng mga anak mo! Sa sobrang lakas ng sigaw ni Aling Martina, nabulabog ang mga ibong natutulog sa sanga ng mga punong kahoy. Unti-unting nagbago ang itsura nito. Bigla itong nagsapusa. Humaba ang pangil nito at tumutulo ang malapot nitong laway na may kahalong dugo. Nakangisi itong nakatingin sa nakatayong si Dante na nagpalitaw pa sa malalagari nitong mga ngipin. Inihanda naman ni Dante ang kanyang sarili sa pagsugod sa mga kalaban. Tumalon si Aling Martina para atakihin siya ng kagat nito, pero sinalubong niya ito ng hampas ng palakol sa dibdib. At dahil mahina ang kanyang katawan, dahil sa dati niyang sugat sa braso, ay mahina ang pagtama nun sa dibdib ng aswang. Kaya naman, nakaganti ito ng kagat sa kanyang balikat. Bumaon ang pangil nito sa kanyang laman at bumulwak ang sariwang dugo sa kanyang sugat. Nakita yon ng kanyang ama at bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Anak! Mabilis na tumakbo papalapit sa kanilang kinaroroonan si Mang Estong. Niwala itong dalang armas, kundi ang kamaulang nito, na malakas na isinuntok sa muka ni Aling Martina. Bumagsak ang pinuno ng mga aswang sa damuhan, kaya't naitayo siya ng kanyang ama. Nanginginig ang kamay nito na nakaalalay sa kanya. Habang si Eroy naman ay abala sa pakikipaglaban sa mga alagad ni Aling Martina, bumagsak sa damuhan ang mga kalaban ng kanyang kapatid. Pinilit nitong makalapit sa kanya para tulungan siya. Kaya lang, maging ito ay nakagat na rin ng mga aswang na hipad. Naramdaman ni Dante ang mainit na likidong umaagos sa kanyang balikat. Bumagsak siya sa damuhan at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mutya. Kung mahina ang kanyang palakol dahil sa sugat niya sa braso, magagawa naman niyang gamitin ng mutya laban sa aswang sa tulong ng mga mamag. Nakaupo siya sa lupa nang simulan niyang ipikit ng mariin ang kanyang mga mata. Lumiwanag ng husto ang kanyang mata, pati na ang kanyang palakol. Dante, tumayo ka! Papalapit na sila! Hindi na napigilan pa ni Mang Estong at Eroy ang pagsugod ng mga aswang sa kinaroroonan ni Dante. Pero para lamang itong itinapon sa kakahuyan dahil sa malakas na epekto ng mutya sa katawan ng mga aswang. Bumagsak ang mga hipad sa damuhan habang umaangil na parang asong nasasaktan. Biglang gumalaw ang mga dahon sa kagubatan dahil sa pagsugod ng mas dumaraming mga mamag. Inatake ng mga gabay ni Dante ang katawan ng mga nakahandusay na alagad ni Aling Martina. Pinagtig-isahan ng mga mamag ang mga halimaw hanggang sa tuluyan nilang mapatay ang mga aswang na hipad. Nakita ni Dante ang pagtayo ni Aling Martina para sana umatake sa kanya. Sinalubong naman niya ito ng ubod lakas na pagpalo ng palakol na tumama sa katawan nito. Bumagsak ito ng pasadsad sa lupa at mabilis niya itong nilapitan, saka muling hinaribas ng palakol sa leeg. Binitiwan niya ang kanyang sandata at hinayaan niyang nakabaon yun sa leeg ng aswang. Tama na! Tama na, anak! Tama na! Hindi na siya makakaligtas dahil sa tama niya sa leeg. Hindi maghihilom ang sugat niya kapag nanggaling yon sa talim ng iyong sandata. Sa halip, mapapaso siya at masusunog hanggang siya ay matunaw. Hindi pa ako nakakaganti sa kanya. Hindi sapat ang kamatayan niya. Tama na, Dante. Mali ang gumanti ng higit sa kanilang ginawa dahil lalabas na wala ka ring ipinagkaiba sa kanila. Sapat na ang pagpaparanas sa kanila ng sakit para ipagtanggol ang iyong sarili. Hayaan mo siyang mamatay nang dahil sa kapangyarihang taglay ng mutya mo. Kahit na anong gawing pag-iwas, talagang mamamatay sila sa mga kamay mo. Dahil yun ang nakatala sa propesiya na ikaw ang papatay sa kanila.
Iginala ni Dante ang kanyang paningin sa paligid at sa mga nakahandusay na aswang sa damuhan. Totoong walang bisa ang mutya kapag may sugat ang kanyang braso. Pero kapag taimtim ang panalangin para manalo sa laban, pakikinggan ng Panginoon ang panalangin sa oras na nasa panig ng kabutihan ang taong humihiling. Ikaw talaga ang nakatakdang tumupad sa nakalagay sa propesiya, Dante. Nagtagumpay ka. Binabati kita at sobra kitang ipinagmamalaki. Ngayong natalo mo na mga aswang anak, aalis na ako. Sapat na sa akin na malamang ligtas ka. Hindi man ako nagtagumpay sa pagliligtas sa buhay ng lolo mo. Nagampanan mo naman ang pagiging sugo laban sa mga aswang na hipad. Tumalikod si Mang Estong sa kanyang harapan at matamlay na naglakad papalayo sa kanilang dalawa ni Eroy. Halos magkasabay ang dalawa sa pagtawag ng tatay kay Mang Estong. Tay! Humarap muli sa kanila ang nakatalikod na si Mang Estong. Nangingilid ang luha nito sa mga mata. Mga anak, patawarin niyo ako kung ito naging kapalaran niyo sa pagkakaroon niyo ng amang katulad ko. Alam ko pong mas masakit para sa inyo nangyari kay Lolo. Dahil siya po ang ama nyo. Kaya lang, mas nangingibabaw ang pagmamahal nyo sa amin. Kaya mas pinili nyo po magsakripisyo para sa amin. Ko naman po walang masasabi sa pagiging ama nyo, Tay. Maliban na lamang po sa ginawa nyo akong gwardya sa sarili kong kapatid. Nagtawanan ang tatlo dahil sa mga narinig nila sa sinabi ni Eroy. Masaya silang nagyakapan at iniwan ang mga nakahandusay na mga halimaw sa lupa, habang unti-unting nasusunog at nagiging abo. Ang mga mamag naman o tarsier na gabay ng mutya ay nagsipag-akyatan sa mga puno at malayang nakamasid sa kanilang paglalakad, papalayo sa lugar na yon. 5 minuto ang lumipas, ang katawan ng pinuno ng mga aswang na hipad ay unti-unti nang natunaw. Naiwan ang palakol na nakabaon sa lupa. Sa mahabang panahon ay tinubuan na ito ng malalagong halaman hanggang sa tuluyang matakluban ang sandatang pumatay sa pinuno ng mga aswang na hipad. Naglaho na parang bula ang mag-aama at nagpakalayo-layo sa baryo ng Alimpuyong. Namuhay sila ng tahimik at walang nakakaalam sa totoong lahi nila Dante at Eroy bilang isang manunugis na mga aswang sa tulong ng gabay ng mga alaga nilang mamag. Kuya, bakit hindi ka na nangunguha ng mga panggatong sa bundok? Sa palagay mo, totoo ba na nangunguha ako ng panggatong sa bundok? Kunwari lang yun, para makalapit ako sa'yo. Ang lakas mo ngang bumangga Ang layo ng itinalsik ko Kasalanan mo yun. Kasi yun ang naisip mong paraan para makalapit sa akin. Kung nagsabi ka kagad di sana, hindi ka na nasaktan. Sira ka pala no? Kung sinabi ko, di tapos na ang kwento. Kwentong ano? Ano to? Palabas sa sine? Tama na yan. Sige na. Kumain na tayo. Baka mamaya may umiyak na naman dyan. Nagkatinginan silang dalawang magkapatid dahil alam nilang si Dante ang iyakin sa kanila. Napuno ng asaran at tawanan ang buong loob ng bahay ng mag-aama sa malayong baryo ng Santa Ines, kung saan doon sila nakakita ng bahay na direktang nasisinagan ng liwanag ng buwan, papunta sa kanilang tunay na mundo. Nabuhay sila ng payapa at masaya, ngunit hindi sila nagpakampante at nanatili silang alerto at nakabantay sa posibleng pag-atake ng mga aswang sa kanila at iba pang masasamang elemento, dahil naniniwala sila na hindi tatahimik ang kampon ng kadiliman hanggang nabubuhay ang sugo na may hawak ng mutya ng tarsier at ang makapangyarihang palakol na hahadlang sa masasamang plano nila. Ngunit mas nangingibabaw pa rin ang paniniwala nila na hanggang nananampalataya sila sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ay hinding-hindi magtatagumpay ang kasamaan laban
sa kabutihan.